Una sa lahat, ang bahay na yan sa Dasmariñas, Cavite, nawasak ng dahil daw sa sumabog na tangke ng LPG. Nagdulot pa yan ng sunog. 2 ang patay habang 7 ang sugatan. Ang buong detalye, abangan. Magandang gabi, Pilipinas, sa Frontline Tonight. Puganteng si dating Congressman Zaldico nahuli na ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kampo ni VP Sara Duterte, ginit na hindi siya binigyan ng COA ng due process kaugnay ng pinababalik na 73 million pesos na disallowance. May abira na nga sa LRT, may tigil pasada pa. Ang mga pasahero tuloy kalbaryong inabot. Mga nagpaparehistro sa service contracting program, kaunti lamang. Hinaing ng mga driver, lugi pa rin sila dahil wala namang pasahero. Rollback sa presyo ng diesel sa susunod na linggo, posibleng pumalo sa 16 pesos kada litro. Rapper na si Heb Abi, timbog dahil sa illegal na droga at armas. Nagpositibo pa sa shabu at sa marijuana. News 5 exclusive. Lalaking sumabit ang leg sa puno ng mangga sa Ilocos Norte, sinagip ng mga pulis. Pero sa kulungan ng ending dahil kabilang pala siya sa Most Wanted. At kilalanin ng ilan pang mga kasama sa upcoming kapatid serye na A Secret in Prague. Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Kinumpirma po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangka ni Con na pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya po ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga alegasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions. At nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-maletang pera na diniliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Si Koy nahaharap sa patong-patong na kaso ng korupsyon na sinampa sa Ombudsman. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. July 2025 nang magpunta sa Amerika si Ko para magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa at nagbitiw na rin sa pwesto. Ginit ng kampo ni VP Sara Duterte na nilabag ng COA ang kanilang due process nang ipasauli nito ang milyon-milyong pisong confidential funds ng bise. Ang tingin naman ng ilang kongresista, matibay na ebidensya ang notice of disallowance para ma-impeach si VP Sara. Nasa frontline balitang yan si Manan Enriquez. 73.287 million pesos na confidential funds. Ganyan kalaki ang pinasasauli ng Commission on Audit o COA sa Office of the Vice President sa inilabas na Notice of Disallowance. Mula yan sa 125 million pesos na confi funds ni Vice President Sara Duterte na ginastos noong December 2022. Mabigat at napakahalaga ng desisyong ito ng COA and Bank. Hindi na pwedeng idahilan ng OVP na pending pa sa COA kung tama ba o hindi ang paggamit nila ng confidential funds noong 2022. Ibig sabihin, sarado na ang usaping ito. Pero ayon sa kaalyado ng bise na si Attorney Salvador Panelo, posible pa itong iakyat ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema. Kung meron sa feeling nila may abuso, there's a grave abuse of discretion, they will go to the higher courts to question the resolution. Sa 22 pahinang desisyon ng Anbank, bigo raw ang opisina ni VP Sara na isumite ang mga kailangang justification o clarification para sa kanilang confidential expenses. Wala raw na ipakita ang OVP na patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations.
Kung hihimayin, lumalabas na 69.7 million pesos ang ginamit ng bise para sa payment of rewards na hinati-hati sa cash, various goods at medicines. Nauna nang umapila ang kampo ng bise na mayroon namang general statement sa kanilang accomplishment report na nagsasabing 100% na naipatupad ang mga aktibidad ng walang untoward security-related incident. Pero nanindigan ang COA na hindi ito sapat. Hindi kasi nilahad ng kampo ng bise ang mga detalye o breakdown ng confidential expenses at salaysay ng tagumpay na information gathering o surveillance activities. Wala rin daw anumang bahid na para ito sa national security, kaya hindi maituturing na confidential in nature. Kaya pati ang mga biniling mesa, upuan, desktop computers at printers na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos dinis-allow din ng COA. Wala kasing official receipts o sales invoice na isinumite ang OVP, kundi pawang acknowledgement receipts lamang. Bukod kay VP Sara, pinangalanan din ng COA na responsable sa Notice of Disallowance sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Una nang giniit ng kampo ni VP Sara sa nauna nilang petisyon na nilabag daw ng COA ang kanilang karapatan sa due process matapos ilabas ang Notice of Disallowance nang hindi muna nagbibigay ng Audit Observation Memorandum sa OVP. Pero itinanggihan ng COA at nilinaw na hindi naman daw ito kailangan para bigyan sila ng Notice of Disallowance. Depensa pa ng COA, nagbigay sila ng sapat na panahon para tumugon dito si VP Sara bago ito maging final. Ayon naman kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, no? Particularly betrayal of public trust. No? naniniwala rin si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Joel Chua na kahit pa hindi isama ang testimonya ng dati umanong aide at bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, tatayo pa rin daw ang impeachment complaints laban sa bise. Lalo't sa findings ng NBI, nakita nilang may pagkakapareho ng sulat kamay ang lumagda roon sa acknowledgement receipts na nakatanggap ng confi funds. Kaya hindi yung kawalan ng PSA records ng mga umano'y tumanggap nito. Kahapon, magbobotohan na kami. Ako personally, boboto ako for probable cause. Tungkol pa rin sa mga pangalang walang records, ayon kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza, hindi ibig sabihin na kapag confidential funds ay confidential na rin ang pagkakakilanlan ng mga nakatanggap ng pera. Sa guidelines daw, bagamat pwedeng gumamit ng alias sa operations, kailangan pa rin daw banggitin ang mga totoong recipient sa journal record. The journal na andun yung listahan ng sino yung dapat yung tunay na pangalan. Kahit na alias yung ilalagay mo sa resibo, meron kang main document kung saan may listahan ka ng tunay na pangalan. Don't tell me, ang pagharap mo sa Vice President mo, sasabihin mo, Ma'am, ito po si Perry Gustato. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinagpapaliwanag ng Ombudsman si Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala. Tugnay po ito ng alegasyon ni Ramil Madriaga na binagsakan niya ng 15 million pesos si Kilala. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Upon the request of Attorney Ryan, I personally delivered 15 million to him in his office at the Office of the Ombudsman. Ibinunyag ng umano'y bagba ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga na naghatid siya noon ng 15 million pesos kay Ombudsman Assistant Special Prosecutor Attorney Ryan Kilala. Ayon kay Madriaga, pera ito mula umano sa confidential funds ng bise. Kaya ngayon, pinagpapaliwanag ng Ombudsman si Kilala kaugnay ng aligasyon. The Internal Affairs Board had already issued a show cause order for him to explain the allegations that have been exposed in not only the hearing but also the affidavit of Ramil Madriaga. We will make sure na yung mga ganyang kwento, we get to the bottom of it, understand kung ano talaga nangyari. Mahalaga raw ang proseso na ito para matiyak ang integridad ng Ombudsman, lalo't mabigat ang paratang ni Madriaga. Obviously, it's a grave allegation. The allegations as against Attorney Ryan Kilala from our monitoring of the impeachment hearing seems to be much deeper. Tapos may mga pictures pa, may mga videos.
Ayon kay Madriaga, si Kilala ay dating propesor ni VP Sara. Si Kilala rin umano ang nagsabi kay Madriaga na hirap umano sa pag-aaral at bayolente ang bise sa mga kaklase noon sa law school. Bagay na pinalagan ni VP Sara sa mga sinabi ni Madriaga sa kamera. Idinawit din ni Madriaga si dating Ombudsman Samuel Martires na pinaghatiran din daw nila ng pera. Upon direct instruction sa PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Naglabas na ng pahayag dyan si Martires. Ayon sa dating ombudsman, inconsistent ang pahayag ni Madriaga sa kanyang dating sinumpaang salaysay. Sakali man daw na totoong close sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit pa raw siya kailangang padalhan ng pera sa pamamagitan ng sino man kung pwede namang mismong ang dating Pangulo ang mag-abot nito sa kanya. Dagdag pa ni Martires, bakit siya padadalhan ng pera ni VP Sara gayong hindi naman sila personal na magkakilala. Pinag-uusapan pa ng ombudsman ang magiging aksyon nila kay Martires, lalo't retirado na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kinwestiyon ni Army Colonel Raymond Lachica ang hindi raw magkatugmang alegasyon ni Ramil Madriaga sa nagdaang impeachment hearing sa Kamara. Ayon kay Lachica, kitang-kitang inconsistency sa mga pahayag ni Madriaga. Dapat daw masuri ang mga ebidensya at mapatunayan ang kredibilidad ni Madriaga. Si Lachica ay nagsilbing hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Sa testimonya ni Madriaga, sinabi niyang katulong niya si Lachica sa paghatid ng mga pera ayon daw sa utos ni VP Sara Duterte. 2 patay habang 7 sugatan sa sunog sa isang bahay na ginagawang repair and servicing station ng mga LPG sa Cavite. Ang inihinalang dahilan ng sunog, sumabog na LPG. Iyan po at iba pang sunog sa frontline report na ito. Nagmamadali sa pagbobomba ng tubig ang mga bombero sa nasusunog na bahay sa isang subdivision sa Barangay Salawag, Dasmariñas City, Cavite. Nasa gilid ng kalye naman ang mga sugatan habang ginagamot ng mga paramedic. Inabot ng halos 50 minuto ang sunog na nagsimula 8:40 ng umaga. Sa tindi ng sunog, wasak ang bahay na ginagawang repair and servicing station ng mga LPG. Napinsala rin ang kataping bahay. 2 ang patay sa sunog habang 7 ang sugatan. Bago raw ang sunog, nakarinig ng malakas na pagsabog ang mga residente. Hinala ng mga pamunuan ng barangay, isang sumabog na LPG ang pinagmulan umano ng sunog. Pero kinukumpirma pa ito ng BFP. Nasunog ang isang warehouse sa Barangay Sampaloc 2. Ilang sasakyan ang nadamay sa sunog. Inabot ng higit 30 minuto ang pag-apula sa sunog na nagmula 11:45 ng umaga. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi. Sa Taguig naman, kita sa drone shot kung paano lamunin ng apoy ang ilang bahay sa Barangay Bagumbayan. Walang sinayang na oras ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Nagsimulang kumalat ang apoy bandang 2:48 ng hapon at naapula makalipas ang higit 30 minuto. Inaalam pa kung ilang bahay ang natupok at ang mitsa ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mag-iisang linggo nang nasusunog ang Nabotas Sanitary Landfill. Patuloy pa ring lumalawak ang apoy kahit under control na raw ang sunog. Humigit kumulang 30 hektara na o 80% na ang apektadong bahagi nito. Kaya naman nangihingi ng Nabotas City LGU ng tulong sa DPWH para tuloy na po itong maapula. Magpapadala daw ng heavy equipment ng ahensya. Higit 300 individual na ang lumilikas. Ang challenge lang natin ngayon, wagang daan na papunta dito sa ngayon. So lahat kailangan by barge. Toxic itong fumes na to. No? So hindi natin pwede talaga itong patagalin. Nakakona ng mga pulis ang rapper na si Hev Abi matapos makita ng baril at mga illegal na droga. Nagpositibo rin daw siya sa marijuana at sa shabu. Nasa frontline balitang yan si Ian Suyu. Implement kami ng search warrant. Ikaw ba si Sa video na ito, makikita ang apartment ng Pinoy rapper na si Hev Abi na pinasok ng mga pulis. Maya-maya pa, may nakita na silang baril sa lapag ng kanyang bahay. Okay. Sige sir, bitawan mo lang muna dyan sir sa baba sir. Bukod sa baril at mga bala nito, nakumpiska rin ang mga cartridge na naglalaman ng liquid marijuana, drug paraphernalia at 4 na sachet ng hinihinalang cocaine.
Dinrug test din si Hev Abi at nagpositibo sa paggamit ng shabu at marijuana. Bagamat may mga nagsasabi na baka tinanim lang ito ng mga pulis sa rapper, ang tugon nila, hindi naman para tanim nila ito at babalik rin ko lang din yung sinasabi nila na nagtatanim. Baka lang din nagpapalusot lang sila para lang hindi maidiin sa kanilang mga kaso. And it is up to the court na magano doon kung sino ang nagsasabi sa amin ng totoo. Naaresto din ang 6 pang individual na kasama ni Hev Abi sa kanyang bahay. Meron pang 2 kasabwat na hindi nahuli, nakakasuhan din. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang naaresto. Mahaharap ang mga ito sa mga kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Arestadong isang lalaki sa Antipolo Rizal na nanunloob sa isang tindahan at nagnakaw ng 1 dosenang cellphone. Mismong nanay niya ang nagsuko sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Makikita sa kuha ng CCTV na ito sa Barangay Inarawan, Antipolo Rizal ang isang lalaking may dalang kahoy habang naglalakad sa iskinita. Hindi nahagip ng CCTV pero nilooban ng lalaki ang tindahang nagpaparenta ng mga cellphone na ginagamit sa online classes. Natangay ng sospek ang 12 cellphone. Sa sumunod na kuha ng CCTV, makikita ang lalaki na nakasukbit sa balikat ang isang plastic bag kung saan nakalagay ang mga cellphone. Natukoy naman ang sospek dahil sa kanyang tattoo. Dito na siya pinuntahan ng mga taga-barangay at dinampot. Pagpunta namin doon, yung nanay sabi niya sa akin, dumating daw yung anak niya natutulog. Nang malaman ng ina ng sospek na si alias Darwin ang ginawa nito, siya mismo ang nagsuko sa anak. Bilang nanay po, ginawa ko lang yung dapat sa anak ko kasi nakagawa siya ng kamalian. Gusto ko lang ituwid yung mga nagawa niya para hindi na siya pamarisa ng ibang mga kabataan. Pero hindi na nabawi ang mga cellphone na aabot daw sa 80,000 pesos ang halaga. Ibinenta na raw ito ng sospek sa halagang 500 pesos bawat isa. Ang iba ipinagpalit pa raw sa droga. Kwento ng nanay sa kahirapan, oo, nandun na tayo. Pero sa interview ko sa kanya, ginamit po niya pang ng illegal na droga. Ang sospek nagsisisi raw sa kanyang nagawa at pag-amin niya. Pinansabu ko po. Ginamit niya? Oo, pinansabu. Pinansabu na po ah. Mali po yung ginawa niya sa akin. Pinagawa niya yun para makulong ako rito. Sinampanan ng kasong robbery ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tiyempo sa transport strike ang aberya sa LRT1 kaninang umaga. Kaya naman lalong nahihirapan sumakay ang mga commuter. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Yan, UN Tumedsa, dalang biyahe. UN natin ito. Pasado alas 10 ng umaga kanina, pinababa ang mga pasahero ng LRT1 sa UN Avenue Station. Pero kahit natigil biyahe, naabutan pa ng News 5 ang ilang pasahero na nagtangkang pumanik sa istasyon. Ang resulta, mas naipon uli ang mga commuter habang nag-aabang ng masasakyan. Sa mga larawan nga mula sa Philippine Star, kitang naembudo ang mga tao sa may Central Avenue Station. Dahil sa dami ng pasahero, siksikan din sa turnstiles ng istasyon. Ayon sa pamunuan ng Light Rail Manila Corporation, nagkaroon ng technical fault sa Vito Cruz Station kaya nilimitahan ng biyahe ng mga tren. Mula Dr. Santos hanggang Baclaran Station at Fernando Pod Jr. hanggang Central Terminal Station at vice versa lamang ang bumiyahe kanina. Ang masaklap, tiyempo pa yan sa ikalawang araw ng transport strike ng grupong Manibela. Kaya kapansin-pansin na limitado lamang ang mga bumabiyaheng jeep. Sa nagtahan, hinikayat pa nga ng grupo ang mga motoristang bumusina kasabay ng kanilang panawagang rollback sa presyo ng petrolyo. Nakikita namin na talagang hinuhulaan lang yung pagtapyas o pag-rollback ng presyo ng petrolyo. Huwag na po kayong mahiya, isagad nyo na po yung pag-rollback. Alam naman natin kung magkano talaga ang presyuhan. Parang awa nyo na, ibalik nyo na sa dati. Hiling din ng grupo, suspindihin muna ang VAT at excise tax sa diesel at gasolina. Bukod sa usaping langis, isiniwala ni Manibela Chairman Marvel Buena na marami sanang jeepney driver ang gustong sumama sa protesta. Pero binantaan umano sila ng LTFRB. May pananakot po na i-revoke yung kanilang mga prangkisa, tatanggalan ng mga benepisyo kung ano man ito. Nang tanungin ng News 5 yan, marinitong itinanggi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza. Pero bukod sa pananakot umano,
Ikinasasama pa raw ng loob ng Manibela na may mga mayor sa Metro Manila na pinagsasalitaan pa ng hindi maganda ang kanilang mga miyembro dahil sa pagsali sa strike. Hindi po dahil namigay kayo ng 5,000, minumura nyo na po yung mga kawawang driver. Wala siyang pinangalanan pero naging emosyonal siya. Parang pamamalimos na nga yung ginagawa ninyo sa amin eh. Tinatanggap na lang namin kasi ang hirap na ng buhay eh. Kasunod dito, dumating naman ang mga kinatawan ng Commission on Human Rights sa lugar. Sa mga ganitong pagkataon kasi dapat medyo mahinaon tayo, dapat maximum tolerance at saka yung pagrespeto ng mga karapatang pantao ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na kung mapayapa naman ang ginagawa nilang pagprotesta. Paiimbestigahan daw nila ang mga alegasyon ng Manibela. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Matumal mga tsuper na nagparehistro para sa service contracting program. Nang hinayang naman ng ilang driver dahil may mga rutang hindi raw kasali sa listahan ng LTFRB. Nasa frontline na balitang yan si Gerald de la Peña. Kasali dapat ang rutang PTEX Dasmariñas at PTEX Tanza sa mga maaaring mag-apply sa service contracting program ng pamahalaan. Pero hindi pa rin daw nakakasama ang mga modern PUV driver gaya ni Leo Bermeo. Malaking tulong pa naman daw sana ito, lalo't mahal pa rin ang diesel kahit pa nag-rollback noong Martes. Sayang. Kasi siyempre may mga pamilya kami. Hindi sumasapat yung kita namin. Hindi pa raw alam ni Leo kung nakapagpasa na ng application para sa service contracting program ang kanyang operator. Sa panayam sa programang Good Morning Kapatid, sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, aminadong kakaunti pa lang ang nakakapag-apply sa programa. Pero matumal po ang pagrehistro ng ating mga operators sa ating online registration. So by the afternoon naman, medyo lumakas na. So hopefully by today, mas marami na po ang naka-service contracting. Base sa monitoring ng LTFRB, kaninang tanghali, wala pang mga modern PUV at traditional jeepney na nakapagsimula sa programa. Ang mga kasapi ng grupong Pasang Mazda na ilan sa mga unang nagsumite ng application, ngayong araw pa lang malalaman kung makakapagsimula sa programa bukas. Nangihinayang naman ang mga driver sa mga rutang hindi kasama sa listahan ng LTFRB. Katulad na lang ng mga jeep na biyaheng IBP Road, Lupang Pangako sa Quezon City. Sa amin talagang papabor kami dyan dahil sa biyahe namin talagang patay na. Dapat itong pinupuntahan yung mga ganitong hikahos na yung ruta. Yung mga kinukuha nila, yung mga sa labas na mga biyahe, malalakas ang biyahe nun. Sa ngayon, puro mga bus sa EDSA busway pa rin ang kasali sa programa. Katulad kahapon, problema pa rin nila ang kakaunting pasahero na sineserbisyohan ng napakaraming units. Ganun pa rin, tiyaga pa rin. Kasi dumami yung bus din eh. Medyo kumunti yung pasahero. Umaasa naman sila na kapag nagsimula na ang bigayan para sa kada kilometrong itinakbo nila tuwing rush hour, makakabawi rin sila. Sana makabawi-bawi kami sa biyahe. Kasi mga iba, mga nakarang araw, talagang hirap kami. Minsan ayaw ko bumiyahe. Ayon sa LTFRB, ngayon makakatulong ang service contracting program sa mga tsuper kung kailan kakaunti ang pasahero. Historically, this is the period with the lowest passenger load ng ating mga public utility vehicles because schools are off already. Tapos what matters worse now is yung work from home. So wala talagang, yun ang challenge natin ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. May inaasahang big-time oil price rollback sa susunod na linggo. Sa tansya po ng oil industry sources, halos 17 pesos ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel next week. Higit 3 pesos naman sa gasolina habang halos 3 pesos sa kerosene. Pero depende pa rin po yan sa magiging final na trading day sa Biyernes. Kung matutuloy, ito na ang ikalawang sunod na araw o linggo ng rollback matapos ang higit isang buwang price hikes. Nagluluksa ang entertainment industry sa pagpanaw ng award-winning actress na si Sue Prado. Inanunsyo ng kanyang pamilya ang pagkamatay ng 44-year-old actress. Hindi na muna idinetale ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Ang kanyang mga kaibigan sa industriya, inalala si Sue Prado. Si Elijah Canlas, na naging anak ni Sue sa Game Boys, nagpost ng broken heart emojis. Para naman kay Cedric Juan, magaan katrabaho, very professional at makatao si Sue. Kasama rin ng aktres si Mercedes Cabral sa mundo ng indie films.
Sabi ni Mercedes, araw-araw, lagi-lagi toots, with a candid photo ni Sue. Isang Gawad Urian at Cinemalaya winner si Sue Prado. Nakilala ang kanyang husay sa pag-arte sa mga pelikulang Alma Ata, Manila Skies, Kantil at marami pang iba. More showbiz updates when we return, kaya dyan lang kayo. Susunod, PBBM nagbuhat ng 10 kilong bigas para ipakitang maayos ang kanyang kalusugan. Lalaking tinulungan ng mga pulis habang nasa puno, most wanted pala. At Korean zombie na colony ay panibagong trainer. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Matapos mag-jogging at mag-jumping jack, nagbuhat naman ng 10 kilong bigas si Pangulong Bongbong Marcos. Yun daw ay para raw ipakita na maayos ang kanyang kalusugan. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Nag-flex ulit ng kanyang lakas si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo nito sa paglulunsad ng biyayang bigas sa Maynila kanina. Binuhat ng Pangulo ang 10 kilo ng bigas. Sa kanya ito ginawang parang barbell. Nitong Lunes lang, nag-jumping jack at jogging si PBBM sa harap ng media para pasinungalingan ang social media posts na nagsasabing malala na ang sakit ng Pangulo. Sa event kanina, tig 10 kilo ng bigas ang ipinamahagi para sa working class ng syudad, gaya ng security guard at sales lady. 6 na beses daw itong ipamamahagi sa isang taon. Itong programa na ito ay aming ginawa dahil ay talagang tinutugunan natin ang lalong-lalo na lahat ng mga kababayan nating nangangailangan ng lahat ng mga iba't ibang bagay. Ngunit ang nangunguna dyan ay yung pagkain. At sa pagkain, tayo mga Pilipino ay pag pinag-usapan ng pagkain, kailangan bigas. Nasa 80,000 middle-class workers ang makatatanggap nito sa Maynila. Sabi ng Pangulo, naglabas na sila ng 15 billion pesos na Local Government Support Fund para magawa ito sa buong bansa. Ang lokal na pamahalaan ang mangunguna sa pamamahagi nito dahil mas kabisado raw nila kung sino ang may kailangang middle-income earners sa kanilang lugar. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo na ang pagkain. Kaya yun ang ibinabantayan namin na mabuti. Na kahit papano, na yung hindi ganong kabigat ang magiging epekto sa taong bayan. Yun ang aming binabantayan. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. Itinaon ang programa ngayong wala pa ring katiyakan kung kailan tuluyang kakalma ang presyo ng petrolyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nilabas na ang red notice ng Interpol laban sa pugante at negosyanteng si Atong Ang. Kinumpirma po ito mismo sa News 5 ni Interior Secretary John B. Cremulya. Kapag may red notice ang isang tao, pwede siyang ipa-aresto sa ibang bansa. Sinabi kamakailan ni Secretary Cremulya na namataan sa Calabarzon si Ang. Hindi niya dinetale kung saan ang eksaktong lugar. Nauna nang sinabi ni Remulla sa One News na muntik na nilang makorner si Ang pero nakatakas pa rin ito. Si Atong Ang ang tinuturong mastermind sa pagkawala ng ilang sabongero. Sinagip ng mga pulis ang lalaking sumabit ang leg sa puno ng mangga sa Ilocos Norte. Pero sa kulungan ng ending niya dahil kabilang pala siya sa most wanted. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Sinugod ng mga pulis ang compound na ito sa bayan ng Paway sa Ilocos Norte noong nakaraang linggo. Target nila ang isang wanted person sa lugar. Napag-alaman kasing dito raw naninirahan ng kanyang live-in partner. Pero habang hinahalugog ang compound, may nakita silang lalaking nasa itaas ng puno ng mangga na agad muna nilang sinakluluhan.
Sumabit kasi ang kanyang leeg sa puno. Ang hindi nila alam, siya na pala ang wanted na kanilang hinahanap. Pagdating ng pulis, nakita nila buhay pa siya, humihinga. So nirescue ngayon yung tao, not knowing na siya yung wanted. At dinala na siya sa ospital. Aminado ang mga pulis, hindi raw nila nakilala ang lalaki na mahigit 3 taon ding nagtago. Malaki kasi ang ipinagbago ng kanyang itsura. Yung lumang picture nung wanted ay nag-iba na. So naka-base doon yung ating mga pulis. Doon sa dati pang picture niya. Nang makumpirma, agad kumilos ang Ilocos Norte Police para arestuhin ang lalaki. Isinailalim siya sa hospital arrest habang nagpapagaling mula sa pagkakasabit ng kanyang leeg sa puno. Top 8 most wanted ang lalaki sa buong rehiyon habang top 3 most wanted naman sa probinsya. Yan ay dahil sa mga kasong qualified rape at 2 counts ng acts of lasciviousness. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. May panibagong trailer na ang bagong aabangang Korean zombie movie na Colony. 오늘 실험을 하려고 합니다. 실험이 아니라 테러. Bibida dyan ang Korean stars na sina Jun Ji-hyun, Ji Chang-wook at Koo Kyo-hwan. Ang storya, biglang kumalat ang isang virus sa mga umattend sa biotech conference. Susubukang makasurvive ng mga bida na natrap sa facility. Napili ang Colony para sa midnight screening section ng Cannes Film Festival sa May. To be announced pa kung kailan ipapalabas sa bansa ang movie. Ang Colony ay directed by Yeon Sang-ho na siya ring nasa likod ng critically acclaimed Korean zombie film na Train to Busan. Susunod, partial flood control report ng Senate Blue Ribbon Committee. 3 pirma na lamang ang kailangan. At silipin ang official poster at solid cast ng much-awaited kapatid serye na A Secret in Prague. Tutok lamang kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tatlong senador na lamang ang kailangan pumirma para maisumitin na sa plenaryo ang partial flood control report ng Blue Ribbon Committee. Pumirma na rin ng kasi dito sina Senate President Tito Soto at Senator Erwin Tulfo. Una itong pinirmahan nina Lacson, Senator Sison Tiveros, Kiko Pangilinan at Ba Makino. Pero ayon sa chairman ng komite na si Lacson, meron pang 2 senador na nagpahayag na gustong pumirma pero hindi niya sila pinangalanan. Paliwanag pa ni Lacson, kaya raw hindi pumipirma ang ilan o nag-aalangan ay dahil may request umano na huwag silang lumagda mula sa dating taga-mayorya na ngayon ay nasa minority block na. Walang pinangalanan si Lacson pero wala naman daw pilitan sa pagpirma bilang paggalang. Pero nangako raw si Soto na tutulong siya tungkol dito. Nagsama-sama mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa salaknib exercises sa Laur Nueva Ecija. Ginamit sa kanilang live-fire drills ang High Mobility Artillery Rocket System or HIMARS. Kaya nito magpakawala ng mga missiles na hanggang 60 kilometers ang layo. Ayon sa Philippine Army, isang HIMARS sa mga makabagong armas na kakailanganin ng bansa para depensa ng ating teritoryo. Bagamat wala pang gantong kagamitan ng Pilipinas, mahalaga raw na matutuhan na ng mga sundalong Pilipino kung paano ito gamitin. We have to be familiar with the capabilities of the U.S. Army, and the U.S. Army vice versa also has to be familiar with our capabilities. When you're training with a partner, you have a partner that can challenge you, who can pace you, who can point out your bad habits. Okay, those are the things you do not get if you just train by ourselves. Okay, we have to train with different standards. Abangan, veterinarian, nagdemo kung paano bumahing sa pasyenteng aso na may bara sa ilong. At ang global girl group na Cat's Eye ang maglalabas ng bagong extended play. Tuloy-tuloy ang balita dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Jenny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. More than 1 week na lang at mapapanood na natin dito sa TV5 ang A Secret in Prague. At ngayon nga, nag-poster reveal na ang much-awaited Kapatid series. Highlight sa poster ang pangmalakasang chemistry ni Kiara played by Andrea Brillantes at Mikoy na role ni Enrique Hill. Kuha sa Prague ang backdrop. Napapalibutan din sila ng mga kamay na may hawak na baril na hugis puso ang peg. Exciting ang serye dahil bukod kina Ken at Blythe, solid din ang cast gaya ng veteranong si Joel Torre at Cedric Juan na isa sa member ng GAGO team na magre-recruit at kay Mikoy. Nariyan din ang tandem ni Kay Brosas at Ruben Soriquez na family ni Kiara. Speaking of GAGO team, makakasama rin nila dito ang aktres na si Kim Domingo. First couple role naman ito ni Vibe Jacks, Mark Ian at Queen Ai. Abangan silang lahat sa Secret in Prague simula April 27, 8 p.m. sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Heads up icons, may bagong extend play o mini album na ilalabas ang global pop sensation na Cat's Eye. Wild ang title nito. I-release yan sa August 14. Inanunsyo nila yan sa gitna ng hiatus ng member na si Manon sa Cat's Eye to focus on her health. Kaya maraming fans ang tila na intriga sa kanilang comeback announcement. This month lang nang ilabas ng Cat's Eye ang latest single nilang Pinky Up! At para sa ating pabaong pampagood night, may light moment ang isang veterinarian at kanyang pasyente na aso sa Australia. Tinuruan ng vet ang aso kung paano bumahing para matanggal ang barat sa ilong. Gumamit ng nasal flush ang vet na si Dr. Zoe Pimlot sa ilong ng aso. Siya mismo nag-demo sa aso kung paano bumahing para mailabas ang bara. Naging successful naman ang procedure at binati pa ang aso ng good job. Caption ni Doc Zoe sa Instagram, 6 years of veterinary school led to this moment. Ang cute. Turo naman siya ng aso tumahol. Sayang, sana meron. Alam mo, yung story mo yun, yung A Secret in Prague. Yes. Oh. Ay, naku, may panibago sikreto na naman lumabas sa Prague. Oo. Balitaan mo ba yun? Oo. Top story natin ngayon. Oo. May ibang sikreto sa Prague. Andun si Zaldico. Naku, nadagdagan, no? Naunahan pa niyang umere. Dahil next week, e-ere na po ang A Secret in Prague, August 27. Tapos this week, Ang Prague po ay ang kabisera ng Czech Republic na dating kung tawagin ay Czechoslovakia. Na dati bahagi ng Eastern Europe, used to be part of the Soviet bloc. Now it's Democratic Republic. Another dagdag kaalaman po by Sir Ed Lingao. Ang hindi pa po klaro ngayon if Zaldico was arrested because there was a red notice kasi we don't know if there already is one issued by the Interpol. We know that there is a pending request by the Philippine government for a red notice against Zaldico with the Interpol. We don't know if that's been granted. What is clear so far is that he attempted to enter the Czech Republic with improper or kulang na travel documents. So far, sir, yun pa lang ang alam natin, no? Ang details pa lang natin. We suppose kasi that the president would have said na he was arrested because of the red notice if he was arrested because of the red notice. Pero hindi. Sabi ng Pangulo sa kanyang social media post, it was because of improper travel documents. So, maaring hindi dahil sa red notice nga. Anyway, but we shall see tomorrow. Okay. Yan po ang 45 minuto pag-ibayan sa Palagang Headlines. Baltan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa Baltan Public Service. Kasama po si Jenny Alipon. Sir Ed Lingao. Walang iwanan. What like tonight?